Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kaya nang pumunta na si Elvira sa room ng anak sa ospital para bantayan ito, pinatawag na niya ang doktor ng anak. Sakto naman na nakasalubong nila si Johannes na ikinatigil niya, mukha itong balisa at nag-aalala. Kagad na bumalik sa isip niya ang nangyari kaninang umaga, kaya napaiwas siya ng tingin sa lalaki ngunit nagulat siya nang lapitan siya nito at biglang yakapin. Elvira, akala ko'y may nangyari na naman sa'yo nakakaiba. Kanina ka pa hindi dumadating sa room ni Felicity. Hindi agad nakasagot si Elvira sa sinabi ng lalaki at nahiya nang makita ang nagtatakang tingin sa kanila ng doktor na anak nila. Dahil doon, agad niyang natulak si Johannes palayo mula sa pagkakayakap nito sa kanya. May inasikaso lang kasi ako. Kasama ko si Daniel. Seryosong putol ni Johannes na sasabihin niya sana. Si Daniel na naman ang kasama mo? Elvira, nandito naman ako. Nakita ko kung paano ka kiligin sa halik ko kanina umaga. Mahal mo pa ako, hindi ba? Iwanan mo na si Daniel. Nalaki ang mga mata ni Elvira dahil sa mga sinabi ni Johannes. Pakiramdam niya ay gusto niya magpalamon sa sahig dahil doon, lalo na't may nakarinig sa mga sinasabi nito. Hindi lang yon, dahil nandoon ang doktor na anak niya at nakikinig sa kanila. Ang doktor ni Felicity dapat ang sasabihin niya na kasama niya, ngunit inunahan na kaagad siya ng lalaki. Ano bang sinasabi mo? Kasama ko kako ang doktor ni Felicity para ipacheck ng anak natin kung kamusta na siya. Namumulang sabi ni Elvira at halos isigaw niya na yon sa buong hospital dahil sa sobrang pagkapahiya. Binanggit pa naman ito ang tungkol sa halik nila kaninang umaga. Hindi lang yon, nakita pala siya ng lalaki na kinilig sa halik na yon. Buong akala niya wala na ito kanina. Nagwawala ng kaloob-looban ni Elvira dahil sa mga nangyayari. Tingin niya wala na siyang mukhang maiharap pa kahit kanino. Oh, I see. Hello, Doctor. Hindi ko alam na kasama ka pala ni Elvira. Tila walang nangyari na sabi ni Johannes at nakipagkamay pa sa doktor ng anak nila. Atin-atin na lang, Doc, ang narinig mo ha. Shy type kasi si Elvira. Kunwaring bulong ni Johannes na lalong ikinapulan ni Elvira at tinulak si Johannes. Tumigil ka nga, Johannes. Halika na, dali na natin si Doc sa room ni Felicity. Bakit mo naman iniwan ang anak natin? Habang tulak siya ni Elvira humarap ito sa doktor ni Felicity. Narinig mo, Doc? Sabi niya anak namin. So may chance talaga ako sa kanya, no? Natawang matandang lalaki dahil sa sinabi niyo ni Johannes. Kilala ko na kayong dalawa noon pa dahil sa business. Hindi ko akalain na ganyan kayo ka-sweet. Naku, Doc, wag mong pansinin si Johannes. Ang mahalagay si Felicity po. Paglilihis ni Elvira sa usapan ng dalawa, ngunit hindi nakinig ang mga ito. Ang nangyari habang nasa daan sila papunta sa room ni Felicity ay pinag-uusapan siya ng mga ito. Gustong-gusto na talaga ni Elvira na magpalamon sa sahig dahil sa mangyayari. Hindi naman niya maipagtatanggol ang sarili dahil sa tuwing gagawin niya yun ay lalo siyang idinidiin ni Johannes dahilan para mas lalo siyang mahiya. Nagkataon nakakilala kasi nila ang doktor ni Felicity, ang nag-opera dito. Siyempre, merong mga kanegosyo si Johannes noon na mayayamang tao at gusto rin ni Johannes na ma-expand ang kanyang negosyo kung kaya sekreto itong nakikipag-usap sa ibang field ng negosyo. Kapag nagustuhan niyang offer ng mga ito, makikipag-partnership siya doon. Kaya ang ospital na kinalalagyan nila ay merong shares si Johannes doon at hindi lang basta share dahil malaki yun. Yun ang dahilan kung bakit magkakilala ang dalawa. Mabuti na lang at dumating na sila sa room ni Felicity. Kaya matitigil na ang pag-uusap ng mga ito tungkol sa kanya. Pero nang buksan niya ang pinto ay natigilan siya nang makitang anak na si Felicity paalisana ng hinihigaan nito. Tanggal ng nakaturok sa kanyang kamay dahilan para magdugo yun. Si Felicity naman ay naiyak din sa sakit ng pagtanggal niya doon. Kailangan niya kasing makausap ang ina sa lalong madaling panahon para mailigtas nila si Daniel. Felicity! Mami! Bakit minalis to? Napalitan ng pag-aalala ang mukha ni Elvira nang makita ang buong kalagayan ng anak. Masaya siya na makitang gising na si Felicity. Pero nang makitang dumudugong isang braso nito ay nawala yun sa isip niya. Hindi ganoon ang unang tagpo na gusto niyang mangyari sa kanilang mag-ina ngayon
na alam na niyang ito ang bunso niya. Marami siyang planong sabihin sa anak lalo na't napunta siya kay Patricia. Kaso may mga bagay talaga na hindi inaasahan at nangyari na nga iyon ngayon. Mabilis na sumunod si Johannes at ang doktor matapos makawala sa pagkagulat na makitang gising na si Felicity. Mommy, no, kailangan nating umalis. Hirap na sabi ni Felicity na siyang ikinailing ng mga kasama niya. Anak, hindi mo dapat ginawa yan. Mahinahong sabi ni Johannes. Your daddy is right, Felicity. Kagagaling mo lang sa heart operation. Mahiga ka na muna para ma-check kung kamusta ka. Sa sinabi niya ng doktor ay natigilan si Felicity dahilan para maibalik siya kagad sa pagkakahiga ng mga ito. Hindi na siya nakaimik pa habang ang nasa paligid niya ay nag-aalala at inaasikaso siya. Maya-maya pa ay dumating na ang mga nurses para i-check ang vital signs nito. Si Felicity tahimik lang at nakikiramdam sa paligid. Ngayon, naintindihan na niya kung bakit pagbangon niya kanina ay wala siyang lakas. Ibig sabihin, yung mga naririnig niyang boses habang tulog siya ngunit buhay ang diwa niya. Ilang araw na kaya siyang tulog? Tanong niya sa kanyang isipan. Nang matapos ang pag-check sa kanya, sinabi ng doktor na stable ng kalagayan niya at maaari na siyang umuwi within 2 days kapag walang pagbabago sa katawan niya. Nagpasalamat naman si Elvira at Johannes dahil doon. Nag-request silang dalawa na wag na munang ipaalam sa ibang tao ang tungkol sa pigising ng anak niya, lalong-lalo na kay Patricia. Naintindihan naman sila ng doktor kung kaya pumayag ito at umalis na rin sila doon. Nang maiwan sila doon ay nagtanong kaagad si Felicity sa kanila. Ilang araw po akong tulog. Nagkatinginan si Elvira at Johannes dahil doon. Kapwa merong pag-aalala sa kanilang muka. Mag-iisang linggo na rin anak, kamustang pakaramdam mo? Si Johannes ang sumagot sa bata. Ayos lang po. Wala sa sariling sabi ni Felicity at hindi na nakapagsalita matapos yun. Napuno na rin kasi ng pag-uusap ang utak ni Felicity tungkol sa mga nangyari sa nakalipas na araw. Nang dahil naman doon, nag-alala si Elvira at tinawakan niyang kamay ng anak. Felicity, sigurado ka bang ayos ka lang? Napatingin si Felicity kay Elvira at doon bumalik ang huling alaala niya bago siya mawala ng malay. Narinig niya ang usapan ng mami niya at kaibigan nito na nagsasabing hindi siya tunay na anak ng kinilalang ina at si Elvira ang tunay na ina niya. Dahil doon umiyak siya ng umiyak at nakaramdam siya ng masakit sa kanyang dibdib at hindi na makahinga. Yun pala ay may sakit siya sa puso. Ikaw pong totoo kong mami? Hindi isang tanong ko hindi naiiyak niya sabi kay Elvira na tila pinapaalam pa niya dito. Naalala kasi ni Felicity na wala din itong alam na anak siyang ni Tita Felicity niya. Samantalang si Elvira naman ay hindi inaasahan yon kung kaya mabilis na tumulong luha sa kanyang mga mata at tumango. Yes, ako nga anak. Alam kong mahirap sa'yo na tanggapin pero hindi natapos ni Elvira ang sasabihin niya na bigla siyang yakapin ni Felicity. Literal na natigilan ito at hindi makapagsalita. Tanggap ko po, Mami. Tanggap ko po. Nung makilala kita, nasabi ko sa sarili ko na ang swerte nila kuya dyan dahil ikaw ang mami nila. Kaya nang malaman kong ikaw din ang mami ko, naghalo ang saya at sakit sa puso ko. Kaya din siguro nangyari yun. Mahabang litanya ni Felicity na hindi makapaniwala ni Elvira. Napalingon pa siya kay Johannes upang tanungin kung totoo ba yon. Mukhang nakuha naman ng lalaki ang gusto niyang iparating dahil tumango ito. Maging si Johannes ay umiiyak na rin dahil sa muling pagkikita ng dalawa, naging hudyat ang pagtango ni Johannes para biglang yakapin ni Elvira, ang anak at sabay silang umiyak na dalawa. Sino bang hindi? Si Elvira na buong akala'y patay ng kanyang bunsong anak, while si Felicity na buong akala niya si Patricia ang ina niya. Plus the fact na narinig niya ang masakit na salitang iyon mula sa kanyang kinilalang ina. Sa wakas, nagkatagpo na rin ang dalawang tao na matagal na nagkawalay. Sa wakas, gising na si Felicity at may isasagawa na nila ang plano na matagal na nilang pinaplano. Oh no! Maya-maya pa'y biglang sabi ni Felicity at napahiwalay sa pagkakayakap mula sa kanyang ina. Si Elvira naman ay nagtataka nakatingin sa anak maging si Johannes. Si Tito Daniel ang boyfriend mo, Mami? Natigilan ang dalawa sa sinabi ni Felicity. Paano mo siya nakilala, anak? Gulat na sabi ni Elvira. Kanina pa po ako gising na umaga na makita niyang gumalaw ang daliri ko. Pero ayaw ko si Mommy. I mean, Tita Patricia ang unang makakita na gising ako.
So narinig ko po ang pinag-usapan nila ni Lola Bianca kanina at sinabi ni Lola, ni papapatay niya daw po kayo ni Tito Daniel ngayon. What? Gulat na sabi ni Johannes at agad na lumapit sa anak. Nagsasabi po ako ng totoo, Daddy. Takot na sabi ni Felicity na kagad ikinailing ni Johannes. I know, naniniwala ko sa iyo anak. But tell me more about sa sinasabi mo. Sigurado ka ba? Tumango si Felicity sa sinabi ng ama at kanuwento dito ang detalyadong narinig niya kanina. Habang nag-uusap ang dalawa, si Elvira naman ay tahimik lang na nakatayo at inaalalang huling pag-uusap nila ni Daniel. Napag-usapan pa nila na magkikita silang dalawa. Si Daniel ang tumulong sa kanya para makuha ng ama. Siya rin ang tumulong sa kanya para pagselosin si Johannes. Kapag nadamay ito sa gulo nila, hindi niya mapapatawad ang sarili. Johannes, tulungan natin si Daniel. Hindi pwedeng mamatay siya. Natigilan si Johannes sa sinabi ni Elvira. Nasasaktan siya doon dahil nag-alalang babaeng mahal niya kay Daniel. Lalo na't basang-basa niyang emosyon nito. Sa nakalipas pa naman na araw simula nang makita niya ito ay cold lang ito usually pero ngayon kitang-kita niyang emosyon doon, pag-aalala pa. Pero wala siya sa posisyon para questionin iyon lalo ng mommy niya ang may kagagawa ng lahat. Isa pa, damay si Elvira pero mabuti na lang ay kasama niya ito ngayon. Kaya maswerte pa rin siya. Mas gugustuhin pa niyang makitang ibang lalaking kasama ni Elvira kaysa malabig na bangkay nito. Naalala niya nung panahon na inakala niyang patay na to. Ayaw na niyang balikan ang gabing iyon. Don't worry, ililigtas natin siya. Seryoso niyang sabing ikinatango ni Elvira. Kinausap ni Johannes ang anak at sinabing aalis na muna siya para iligtas si Daniel. Pero hindi pumayag si Elvira na maiwan. Gusto niyang masiguro na ligtas ang lalaki, isa pa ito lang ang nakakaalam kung maaring nasaan ang lalaki. Dahil doon walang nagawa sa Johannes kung hindi isama ito. Wala namang problema kay Felicity na iwanan na muna siya para lang mailigtas ang boyfriend ng ina. Sinabi ni Johannes Elvira sa room nila ni Angelo at Bradley. Saktong naroon ang kambal nilang anak at nakikipaglaro ng chess sa dalawa kaya nalaman ng mga itong nangyayari. Dapat nga ipapagalitan nila si Elvira. Dahil gabi na at nasa ibang silid pang mga ito pero mas nangibabaw ang pag-alala ng mga to. Pero ang ikinagulat ni Elvira ay ang napag-usapan ng mga ito, ng mga bagay-bagay na hindi niya alam ngunit naintindihan niya. Tawagan yung team, kailangan natin sila ngayon. Seryosong sabi ni Johannes. Akong bahala, Daddy. Sabi ni Johnny kinatango ng ama nito. Tito Luke, etong huling footage ni Tito Daniel. Sabi naman ni Hans na ikinatingin ni Angelo at Bradley. We found his location. Agad na sabi ni Bradley sa sumandaling oras lang ay natagpuan kagad nila to. 5 minutes, nandito na rin ang backup, sabi ni John. Good job guys, ngayon ligtas na natin si Daniel. Seryosong sabi ni Johannes na ikinatango ng mga ito tumayo na. Ngunit natigilan sila nang makita si Elvira nakatayo sa harap nila at seryoso lang. Magpaliwanag kayo sa akin mamaya. Napalunok sila dahil doon. Nakalimutan nilang naroroon nga pala si Elvira. Nalaman at narinig nitong buong pagpaplano nila upang iligtas si Daniel. Don't worry Daddy, nandito kami. May hinasabi ng kambal samang kinangiti ni Johannes sa tumango. Umalis na sila doon upang iligtas si Daniel. Kasalukuyan yun ang time na napapalibutan na si Daniel ng mga tauhan na inutusan ni Bianca. Bilang na niyang mga nasa paligid at handa na siya para sa laban na magaganap. Palihim na siyang nakahawak sa likuran niya kung saan naroon ang kutsilyong dala niya. Ramdam na ramdam ng tensyon sa pagitan ng mga to. Sugudin niyo na! Hindi natuloy ng leader ng mga to ang sasabihin niya na may tumamang kutsilyo sakto sa puso nito. Agad na napadura ito ng dugo dahil doon na siya ikinaalerto ng mga kasama nito. May kalaban! Sigaw ng isa na makitang sunod-sunod na kalalakihan na nakasuot ng itim na damit na pumapalibot sa kanila. Sisang iglap lang ay nagsisimula ng labanan sa pagitan ng tauhan na inutusan ni Bianca at ng tauhan ni Johannes. Daniel! Tawag ni Elvira sa lalaki na makita niya ito sa gitna na nakikipaglaban na rin. Mommy, stay here! Hayaan mo na sila Daddy doon, mapapahama ka lang po. Pigil na sabi ni Hans na ikinailing ni Elvira. Pero kailangan ko siyang maialis doon. Mommy, listen to us. Kaya na nila Daddy at Tito ang Angelo yan. Kilala namin sila. Magagali silang makipaglaban. Seryosong sabi ni John, dahilan para matahimik si Elvira at maniwala sa sinasabi nito. Habang naglalaban-laban ang mga ito ay unti-unti na ring nauubos ang tauhan ni Bianca. Pero dahil si Daniel ang isa sa target nila itong nilapitan ng tatlo,
na magkakahiwalay ng pwesto. Palihim silang nagtanguan at sumugod sa lalaki. Daniel! Nakita yun ni Elvira at hindi siya nagdalawang isip ng tumakbo. Papunta sa gawin nito pero bago pa yun mangyari, nasanggana ni Daniel ang isa dapat na pasugod sa kanya at sa kaliwat kanan naman ay pumigil doon si Johannes at Angelo. Ako na, sabi ni Bradley kay Daniel at inagaw ang lalaking kalaban niya. Ngayon sila Johannes, Angelo at Bradley nang kumakalaban sa tatlo. Daniel! Napatingin si Daniel sa tumawag sa kanya at nagulat siya nang makita si Elvira. Anong ginagawa mo dito? Gulat na sabi nito, ngunit hindi yun pinansin ng dalaga. Halika na, umalis na tayo dito, sabi ni Elvira at hinila paalis si Daniel doon. Pero pagtakbo nila ay may humarang sa daan nila. Akalain mo nga naman na magkasama din kayong dalawa sa wakas. Malaking ngisi ng lalaki dahilan para ilagay ni Daniel sa Elvira sa likuran niya. Dadaan ka na muna sa akin. Seryosong sabi ni Daniel na ikinangisi lang ng lalaki at sinugod kaagad si Daniel. Elvira! Tawag ni Johannes nang makita niya ito malapit kay Daniel na nakikipaglaban. Gusto na niyang umalis doon para iligtas ang babae, ngunit makulit ang kalaban niya. Makulit ka ha? Eto ang tanggapin mo. Inis na sabi niya at binato ito ng small knife. Sa ulo nito na ikinatama naman kaagad at sabay na bagsak nito sa buhanginan. Bullseye! Komentong sabi ni Bradley at Angelo na nakipaglaban pa rin. Hindi naman na sila pinansin ni Johannes at napalingon muli kay Elvira. Kita niya ito ngayon nilalapitan na ni Daniel. Elvira! Lapit na tawag niya dito. Ayos ka lang ba? Tanong niya sa babaeng kinatango naman ito. Nakatakbo doon yung lalaki. Turong sabi ni Elvira sa isang parte ng kagubatang kinatingin ng lalaki doon. Ako nang hahabol. Suwestyon na sabi ni Daniel na kagad pinigilan ni Johannes. No, ako na. Pero hindi pumayag si Daniel doon kaya dalawa na sila ngayong hinahabol ang lalaki. Si Elvira naman inaiwan doon na mag-isa hanggang sa mawala sa paningin niya ang dalawa. Saan pupunta yung dalawa? Sakto naman nakatatapos lang ni Angel at Bradley makipaglaban. Wala nang natira sa tauhan ni Bianca at tanging lalaki lang na yun. Hinabol, yung isang tumakas, ewan ko nga kung bakit dalawa pa sila, takang sabi ni Elvira. Hindi naman yung lalaking habol nila, makahulog ang sabi ni Bradley. Ano? Taas kilin na tanong ni Elvira dito. Agad naman siniko ni Angel ang kaibigan niya dahil sa mga sinasabi nito. Alam niyang tinutukoy ng lalaki na magpapasikat lang ang dalawa kay Elvira. Huwag mong pansinin si Bradley, niloloko ka lang, iling na sabi ni Angelo. Mami! Sakto na dumating ang kambal kung kaya nawala na doon ang atensyon ni Elvira. Nagkamustahan ng mga ito kung ayos lang ba sila. Ang mga tauhan na namatay iniligpit na ng tauhan nila Johannes. Grabing nangyayari, kung nandito kayong dalawa ni Daniel, baka na-ambush na kayo, sabi ni Angelo habang nakatingin sa paligid. Tanging simoy na lang ng hangin at alon ang naririnig nila. Hindi tulad kanina na pulos tunog ng kutsilyong nag-uumpugan dahil sa labanan. Magsasampa na ako ng kaso, sapat ng mga ebidensya ko. Ngayon nagising na si Felicity, hindi ko na kailangang pigil pa. Seryosong sabi ni Elvira na hindi naman ikinareklamo pa ng mga ito dahil tama lang ang desisyon niya. Inaantay na lang nilang pagdating ni Johannes at Daniel pagkatapos nun magsasampa na siya ng kaso. Mabilis nang tumakbo ni Johannes at Daniel habang hinahabol ang tanging lalaking nakatakas sa kanila. Tahimik ang paligid at tanging kuliglig lang ang maririnig at mabibilis na yapak ng kanilang mga paa. Hinihingal na humintong lalaking hinahabol nila Johannes at nagtago sa malaking damuhan sa isang tabi. Sakto na may nakita siyang wild animal sa isang parte kung kaya binato niya ito. Dahilan para tumakbo yun palayo. Dahil nakabis ang dalawa sa tunog ng yapak na hinahabol nila. Ang wild animal na yun ang nasundan nila. Nakahinga ng maluwag ang lalaki nakatakas at nang masigurong wala ng ibang tao sa paligid, ay kaagad na tumakbo ito palayo upang tuluyan na makatakas. Shit, mura ni Johannes nang maabutan ng kanilang hinahabol. Hindi isang tao ko hindi hayop. Natakasan tayo, sabi ni Daniel na kinapunas lang ni Johannes sa pawis na tumakbang na paalis doon. Let's go, wala na tayong mapapala dito. Tumango na si Daniel at sumunod kay Johannes. Nang makabalik sila inantay na sila namang ito't wala ng mga tinali nila kanina dahil mabilis na nalinis na tauhan ni Johannes. Ayos lang ba kayo? Bungad na sabi ni Elvira na alalang-alala sa dalawa. We're fine, sagot ni Johannes. Oo nga, natakasan lang kami ng hinahabol namin. Segundang sabi ni Daniel. Bakit naman kasi tumakbo pa kayong dalawa? Paano kung napahama kayo? Hindi kayo nag-iisip Sermon na sabi ni Elvira na ikinatingin ng dalawa at muntik ng matawa dahil doon.
Sabay na tumikim pang mga ito dahil imbis na galit na express na makita nila kay Elvira ay ang cute ng mukha pa nito habang nakakunot ang noo. O ano, hindi kayo makapagsalita no? Napailing sila Angel at Bradley dahil sa pagiging aggressive ni Elvira. Sa bagay, hindi nila ito masisisi dahil ngayon lang ito nakakita ng ganong labanan. Daddy, what is our next plan? Biglang singit na sabi ni John na siyang kinatihimik ng paligid. Naisip ni Johannes na kung siyang kikilos, maayon lang sa nais niyang lahat at hindi naman siyang target ng mga ito. Napatingin siya kay Elvira at nagsalita. What do you want me to do, Elvira? Kayong dalawa ni Daniel ang target, tanong nito sa kanilang dalawa. But she's your mother, right? Tanong ni Daniel na ikinatango ni Johannes. Yes, she is. Di naman magbabago yun. Pero mali pa rin ang ginawa niya kaya hindi ako papayag na palampas yun. Seryosong sabi nito tumingin kay Elvira. Alam ni Daniel na si Elvira naman talagang pinakang dahilan kung bakit hindi ito palalampasin ni Johannes. Just looking by him, alam niya na kung gano'n ito kamahal si Elvira. Lalaki din siya at naramdaman na niya once ang salitang love. Kung kaya alam niya yun nga lang maagang nawala sa kanya at hindi na siya muling umafter nun. Kung akong tatanungin, okay lang, hindi naman ako main target kung hindi si Elvira. Dahil doon napatingin silang lahat kay Elvira na seryoso na ngayon. Magdedemanda ako. Maya-maya sabi ni Elvira matapos ang mahabang katahimikang namagitan sa kanila. Taas nun niya yung sinabi at diretso pang tingin nito kay Johannes. Okay, no problem. Sabi ng lalaki tumingin kay Angelo. Fine mo yung mama Angelo. Bradley, mag-usap muna kaming dalawa. Tumango ang mga ito kay Johannes at nagpasya sila. Na umalis na doon pero napahinto si Elvira na mag-vibrate ang sipi niya. Wait, napahinto mga ito dahil sa sinabi ni Elvira at nagtataka na palingon dito. Alam ko na kung nasan siya. Sabi nito at nag-angat ng tingin, sakto na nagtagpo mga mata nila ni Johannes. Sasama ako sa'yo sa pagkausap sa kanya. Dahil seryoso si Elvira sa sinabi niya ay tumango na lang si Johannes. Kami din po, biglang sabi ni Hans. Yeah, sasama kami, segunda ni John. Nagkatinginan si Angelo at Bradley na sabay tumango sa isa't isa. Kami din. Ang nangyari magkakasama silang pupunta doon upang kausapin si Bianca. Ano kayang mangyayari sa pakipag-usap ni Elvira sa ina ni Johannes? Ito na bang katapusan ng kasamaan ni Bianca? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.